The Philippine Embassy in the Kingdom of Bahrain warns the public about a scam phone calls and messages from individuals falsely claiming to be from the embassy. Nagbabala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipinong nananatili ngayon sa bansang Bahrain dahil sa mga scammer na nabibiktima sa pamamagitan ng text messages at phone call. Batay sa mga sumbong na natanggap ng Embahada ng Pilipinas sa Manama, estilo ng mga scammer na gamitin ang emblem ng Philippine Embassy sa kanilang WhatsApp account upang magmukhang lehitimo. Kasunod nito ay mang-aalok ng assistance to national services kapalit ng pera. Ayon sa OWA, nabiktima ang isang household service worker sa Bahrain na nakunan ng 15,000 pesos. Gusto po magpatulong na uuwi, through messenger sila nag-uusap. Ang sinabi po sa kanya, tutulungan siya na pag-process sa kanyang pag-uwi para makancel ang visa niya po. Nagpadala nga raw po ng pera ang household service worker in exchange for help po na ma-repatriate po siya. Paalala ng mga opisyal ng OWA at Embahada, hindi kailanman manghihingi ng pera ang kanilang tanggapan para sa assistance to national services at hindi rin magpapadala ng financial aid gamit ang hindi nila official accounts. Hinihiling ng Embahada sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga natatanggap na tawag at text. Manatili ring mapagmatsyag lalo na at naglipa na ang mga scammer sa digital platform. Samantala, nagbabala rin ang mga ito laban sa mga nagbebenta ng e-card o OWA membership card. Kadalasan umano itong nangyayari sa Europe kung saan may mga naglalakad ng membership ng mga OFW. So once na nagbayad kayo ng OWA membership ninyo po, libre po yung card mismo. So hindi rin po kami naniningil talaga doon sa card. Payo nito, huwag nang padaanin sa kung sino pa ang pagpapamember sa OWA upang hindi maloko. Nananatili ring $25 ang membership fee at walang anumang dagdag singil. Mulit-muli naman ang paalala ng mga otoridad na makipag-ugnayan lamang sa official social media pages ng mga ahensya ng gobyerno kung nangangailangan ng tulong upang hindi mabiktima pa ng mga masasamang loob. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.